Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ang siyang nagpapaigting sa ating respeto at pagdakila sa Kanya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kanya. Ang hininga sa ating ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kanya maipararating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalangsang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay at maipabahagi sa aking kapwa ang aking pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang maglingkod at sumamba sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang tumulong sa aking kapwa. Patawarin mo naman ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang, sa aking mga mahal sa buhay, sa pag-iimbot ng aking kaloobang sa aking kapwa-tao. Sa mga masasamang diwang bigla na lamang pumapasok sa aking isipan, sa mga pagsisinungaling na nagagawa ng aking dila, sa mga pita ng laman ng aking mga mata, sa maliit na paglimot sa aking mga pangako. Inihihingi ko po ng kapatawaran ang lahat ng aking pagsalangsang. Ako'y maliit na alipin, gawaran mo ako kahit katiting na kalakasan upang labanan ang mga tuksong ito. Linisin mo ang aking puso, bigyan mo ng kabutihan ang aking kalooban, at gawaran mo ako ng busilak na damdamin sa buong maghapon. Nais ko pong sundin ang iyong kalooban at nakahanda ko pong subukan na gampanan ang mga tungkulin iyong inaatang sa akin sa araw na ito. Bigyan mo lamang ako ng sapat na lakas upang maitatwa ko ang mga masasamang gawain at tahakin ang tamang landas na dapat kong lakaran. Nakahanda rin po akong sumunod sa iyong kalooban at anumang utos na buhat sa iyo ay akin pong pipiliting sundin. Naway maging matibay ako sa mga pagsubok ng buhay at unti-unti kong malagpasan ang mga unos na darating. Patnubayan mo ang aking mga mahal sa buhay na siya kong nagiging inspirasyon sa mundong ito upang maipagpatuloy ang aking buhay.
Maraming salamat po. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, na palagi mong naririnig at naisasagot ang panalangin na hinihiling sa pananampalataya at alinsunod sa iyong kalooban. At Panginoon, ay itinataas ko ang aking asawa sa iyo ngayon. Alam na hindi niya tinanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at tila tayo ay lalong lumalayo sa isa't isa. Dahil ang ating buong pananaw sa buhay ay naging ibang-iba. Panginoon, alam kong puno ka ng awa at kabutihan at ipinagdarasal ko na baguhin mo ang puso ng aking asawa upang magkaroon siya ng matinding pagnanais na makilala ka at magtiwala sa iyo at sumunod sa iyo. Ipinagdarasal ko na gamitin mo ako upang maging isang halimbawa sa aking asawa. Bigyan mo ako ng karunungan upang malampasan kong paano tumugon sa ilan sa aking negativity at ibigay sa akin ang isip ni Kristo na aking ipinagdarasal upang ako ay tumugon sa Espiritu at sa pag-ibig, alinsunod sa iyong kalooban. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang aking asawa ay maligtas balang araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sa loob ng mahabang panahon, nananalangin ako na ang aking asawa ay manampalataya kay Jesus at tila ang mga tao ay nagiging mga dekada at Panginoon, kung minsan ay tila ang kanyang puso ay tumitigas patungo sa Ebanghelyo. Mahal na Panginoon, ipinagdarasal ko na anumang kinakailangan na dalhin mo ang aking asawa sa pananampalataya kay Jesus. Sa iyong mga kamay ay inaalay ko ang mga nakalulugod na panalangin ito upang sa aking asawa, upang siya'y manampalataya kay Jesus anuman ang kinakailangan. At aking pupurihin ang iyong pangalan magpakailanman. Amen. Panalangin ng asawa para sa kanyang hindi naligtas na asawa. Mahal na Ama Diyos, sinasabi mo sa amin na iyong salita na hindi mo kalooban na ang sinuman ay mapahamak. Ngunit ang lahat ay dapat dumating sa pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Salamat, Panginoon, para sa aking kaligtasan, ngunit nais kong ialay ang aking taus-pusong panalangin at pagsusumamo para sa kaligtasan ng aking asawa. Panginoon, hindi ko napagtanto ang kahalagahan ng pagiging hindi pantay na pamatok sa isang hindi mananampalataya. Ngunit ngayon ay nagsisimula akong maunawaan ang napakalaking paghihirap na lumitaw kapag ang isang asawa ay isang hindi mananampalataya. Ngunit mahal ko ang aking asawang ama at dinudurog ang aking puso na isipin na wala siyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ama, hinihiling ko na hatulan mo siya ng kanyang pangangailangan kay Jesus at dalhin siya sa isang nakapagliligtas na relasyon sa iyong sarili. Bigyan mo ako ng karunungan at lakas na ipinagdarasal ko upang ibahagi ang Ebanghelyo sa Kanya, hindi lamang sa aking sinasabi,
kundi sa kung paano ako nabubuhay. Panginoon, ipinangako mo na ang anumang hinihiling namin sa panalangin ni Jesus ay ipagkakaloob mo. Hanggat naayon sa iyong kalooban, at alam kong kalooban mo na maligtas ang aking asawa, kaya hinihiling ko sa iyo na gumawa ng isang makapangyarihang gawain sa kanyang buhay at isama siya sa isang relasyon sa iyong sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Diyos, salamat sa pagliligtas sa akin at Panginoon, kahit na ang aking pananampalataya sa iyo ay nagkaroon ng malaking positibong epekto sa halos buong buhay ko. Nagkaroon ito ng negatibong epekto sa aking relasyon sa aking asawa. Ama, alam mo na ang aking asawa at ako ay lumaki ng napakalayo. Ngunit nang ako ay magtiwala kay Jesus at ngayon kami ay naging hiwalay at siya ay naghahanap nga ng diborsyo na nagdudulot sa akin ng labis na pagkabansa. Ama, bagamat labis kong ikinalulungkot ang aking puso, gusto ko lang iwanan ang sakit na ito sa iyong mga kamay at hilingin sa iyo, Panginoon, na pagalingin ang sakit na aking nararamdaman, sapagkat sa iyong biyaya ay sapat na. Hiniling ko rin na palambutin mo ang kanyang puso patungo sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na kung posible, ibabalik mo kami at muling pagsasamahin kami sa aming relasyon sa pag-aasawa. Ngunit anuman ang mangyari sa pagitan namin, Panginoon, ipinagdarasal ko na balang araw ay magtiwala siya sa Panginoong Jesus bilang kanyang tagapagligtas at dalhin sa iyong makalangit na kaharian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ang siyang nagpapaigting sa ating respeto at pagdakila sa Kanya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kanya. Ang hininga sa ating ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kanya maipararating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalangsang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay at maipabahagi sa aking kapwa ang aking pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw
Unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang maglingkod at sumamba sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang tumulong sa aking kapwa. Patawarin mo naman ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang, sa aking mga mahal sa buhay, sa pag-iimbot ng aking kaloobang sa aking kapwa-tao. Sa mga masasamang diwang bigla na lamang pumapasok sa aking isipan, sa mga pagsisinungaling na nagagawa ng aking dila, sa mga pita ng laman ng aking mga mata, sa maliit na paglimot sa aking mga pangako. Inihihingi ko po ng kapatawaran ang lahat ng aking pagsalangsang. Ako'y maliit na alipin, gawaran mo ako kahit katiting na kalakasan upang labanan ang mga tuksong ito. Linisin mo ang aking puso, bigyan mo ng kabutihan ang aking kalooban, at gawaran mo ako ng busilak na damdamin sa buong maghapon. Nais ko pong sundin ang iyong kalooban at nakahanda ko pong subukan na gampanan ang mga tungkulin iyong inaatang sa akin sa araw na ito. Bigyan mo lamang ako ng sapat na lakas upang maitatwa ko ang mga masasamang gawain at tahakin ang tamang landas na dapat kong lakaran. Nakahanda rin po akong sumunod sa iyong kalooban at anumang utos na buhat sa iyo ay akin pong pipiliting sundin. Naway maging matibay ako sa mga pagsubok ng buhay at unti-unti kong malagpasan ang mga unos na darating. Patnubayan mo ang aking mga mahal sa buhay na siya kong nagiging inspirasyon sa mundong ito upang maipagpatuloy ang aking buhay. Maraming salamat po. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, na palagi mong naririnig at naisasagot ang panalangin na hinihiling sa pananampalataya at alinsunod sa iyong kalooban. At Panginoon, ay itinataas ko ang aking asawa sa iyo ngayon. Alam na hindi niya tinanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at tila tayo ay lalong lumalayo sa isa't isa. Dahil ang ating buong pananaw sa buhay ay naging ibang-iba. Panginoon, alam kong puno ka ng awa at kabutihan at ipinagdarasal ko na baguhin mo ang puso ng aking asawa upang magkaroon siya ng matinding pagnanais na makilala ka at magtiwala sa iyo at sumunod sa iyo. Ipinagdarasal ko na gamitin mo ako upang maging isang halimbawa sa aking asawa. Bigyan mo ako ng karunungan upang malampasan kong paano tumugon sa ilan sa aking negativity at ibigay sa akin ang isip ni Kristo na aking ipinagdarasal upang ako ay tumugon sa Espiritu at sa pag-ibig, alinsunod sa iyong kalooban. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang aking asawa ay maligtas balang araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sa loob ng mahabang panahon, nananalangin ako na ang aking asawa ay manampalataya kay Jesus
at tila ang mga tao ay nagiging mga dekada at Panginoon, kung minsan ay tila ang kanyang puso ay tumitigas patungo sa Ebanghelyo. Mahal na Panginoon, ipinagdarasal ko na anumang kinakailangan na dalhin mo ang aking asawa sa pananampalataya kay Jesus. Sa iyong mga kamay ay inaalay ko ang mga nakalulugod na panalangin ito upang sa aking asawa, upang siya'y manampalataya kay Jesus anuman ang kinakailangan. At aking pupurihin ang iyong pangalan magpakailanman. Amen. Panalangin ng asawa para sa kanyang hindi naligtas na asawa. Mahal na Ama Diyos, sinasabi mo sa amin na iyong salita na hindi mo kalooban na ang sinuman ay mapahamak. Ngunit ang lahat ay dapat dumating sa pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Salamat Panginoon para sa aking kaligtasan, ngunit nais kong ialay ang aking taus-pusong panalangin at pagsusumamo para sa kaligtasan ng aking asawa. Panginoon, hindi ko napagtanto ang kahalagahan ng pagiging hindi pantay na pamatok sa isang hindi mananampalataya. Ngunit ngayon ay nagsisimula akong maunawaan ang napakalaking paghihirap na lumitaw kapag ang isang asawa ay isang hindi mananampalataya. Ngunit mahal ko ang aking asawang ama at dinudurog ang aking puso na isipin na wala siyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ama, hinihiling ko na hatulan mo siya ng kanyang pangangailangan kay Jesus at dalhin siya sa isang nakapagliligtas na relasyon sa iyong sarili. Bigyan mo ako ng karunungan at lakas na ipinagdarasal ko upang ibahagi ang Ebanghelyo sa kanya, hindi lamang sa aking sinasabi, kundi sa kung paano ako nabubuhay. Panginoon, ipinangako mo na ang anumang hinihiling namin sa panalangin ni Jesus ay ipagkakaloob mo. Hanggat naayon sa iyong kalooban, at alam kong kalooban mo na maligtas ang aking asawa, kaya hinihiling ko sa iyo na gumawa ng isang makapangyarihang gawain sa kanyang buhay at isama siya sa isang relasyon sa iyong sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Diyos, salamat sa pagliligtas sa akin at Panginoon, kahit na ang aking pananampalataya sa iyo ay nagkaroon ng malaking positibong epekto sa halos buong buhay ko. Nagkaroon ito ng negatibong epekto sa aking relasyon sa aking asawa. Ama, alam mo na ang aking asawa at ako ay lumaki ng napakalayo. Ngunit nang ako ay magtiwala kay Jesus at ngayon kami ay naging hiwalay at siya ay naghahanap nga ng diborsyo na nagdudulot sa akin ng labis na pagkabansa. Ama, bagamat labis kong ikinalulungkot ang aking puso, gusto ko lang iwanan ang sakit na ito sa iyong mga kamay at hilingin sa iyo, Panginoon, na pagalingin ang sakit na aking nararamdaman, sapagkat sa iyong biyaya ay sapat na. Hiniling ko rin na palambutin mo ang kanyang puso patungo sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na kung posible, ibabalik mo kami at muling pagsasamahin kami sa aming relasyon
sa pag-aasawa. Ngunit anuman ang mangyari sa pagitan namin, Panginoon, ipinagdarasal ko na balang araw ay magtiwala siya sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas at dalhin sa iyong makalangit na kaharian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ang siyang nagpapaigting sa ating respeto at pagdakila sa Kanya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kanya. Ang hininga sa ating ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kanya maipararating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalangsang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay at maipabahagi sa aking kapwa ang aking pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang maglingkod at sumamba sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang tumulong sa aking kapwa. Patawarin mo naman ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang, sa aking mga mahal sa buhay, sa pag-iimbot ng aking kaloobang sa aking kapwa-tao. Sa mga masasamang diwang bigla na lamang pumapasok sa aking isipan, sa mga pagsisinungaling na nagagawa ng aking dila, sa mga pita ng laman ng aking mga mata, sa maliit na paglimot sa aking mga pangako. Inihihingi ko po ng kapatawaran ang lahat ng aking pagsalangsang. Ako'y maliit na alipin, gawaran mo ako kahit katiting na kalakasan upang labanan ang mga tuksong ito. Linisin mo ang aking puso, bigyan mo ng kabutihan ang aking kalooban, at gawaran mo ako ng busilak na damdamin sa buong maghapon. Nais ko pong sundin ang iyong kalooban at nakahanda ko pong subukan na gampanan ang mga tungkulin iyong inaatang sa akin sa araw na ito. Bigyan mo lamang ako ng sapat na lakas upang maitatwa ko ang mga masasamang gawain at tahakin ang tamang landas
na dapat kong lakaran. Nakahanda rin po akong sumunod sa iyong kalooban at anumang utos na buhat sa iyo ay akin pong pipiliting sundin. Naway maging matibay ako sa mga pagsubok ng buhay at unti-unti kong malagpasan ang mga unos na darating. Patnubayan mo ang aking mga mahal sa buhay na siya kong nagiging inspirasyon sa mundong ito upang maipagpatuloy ang aking buhay. Maraming salamat po. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat Panginoon na palagi mong naririnig at naisasagot ang panalangin na hinihiling sa pananampalataya at alinsunod sa iyong kalooban. At Panginoon, ay itinataas ko ang aking asawa sa iyo ngayon. Alam na hindi niya tinanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at tila tayo ay lalong lumalayo sa isa't isa. Dahil ang ating buong pananaw sa buhay ay naging ibang-iba. Panginoon, alam kong puno ka ng awa at kabutihan at ipinagdarasal ko na baguhin mo ang puso ng aking asawa upang magkaroon siya ng matinding pagnanais na makilala ka at magtiwala sa iyo at sumunod sa iyo. Ipinagdarasal ko na gamitin mo ako upang maging isang halimbawa sa aking asawa. Bigyan mo ako ng karunungan upang malampasan kung paano tumugon sa ilan sa aking negativity at ibigay sa akin ang isip ni Kristo na aking ipinagdarasal upang ako ay tumugon sa Espiritu at sa pag-ibig, alinsunod sa iyong kalooban. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang aking asawa ay maligtas balang araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sa loob ng mahabang panahon, nananalangin ako na ang aking asawa ay manampalataya kay Jesus at tila ang mga tao ay nagiging mga dekada at Panginoon, kung minsan ay tila ang kanyang puso ay tumitigas patungo sa Ebanghelyo. Mahal na Panginoon, ipinagdarasal ko na anumang kinakailangan na dalhin mo ang aking asawa sa pananampalataya kay Jesus. Sa iyong mga kamay ay inaalay ko ang mga nakalulugod na panalangin ito upang sa aking asawa, upang siya'y manampalataya kay Jesus anuman ang kinakailangan. At aking pupurihin ang iyong pangalan magpakailanman. Amen. Panalangin ng asawa para sa kanyang hindi naligtas na asawa. Mahal na Ama Diyos, sinasabi mo sa amin na iyong salita na hindi mo kalooban na ang sinuman ay mapahamak. Ngunit ang lahat ay dapat dumating sa pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Salamat Panginoon para sa aking kaligtasan, ngunit nais kong ialay ang aking taus-pusong panalangin at pagsusumamo para sa kaligtasan ng aking asawa. Panginoon, hindi ko napagtanto ang kahalagahan ng pagiging hindi pantay na pamatok sa isang hindi mananampalataya. Ngunit ngayon ay nagsisimula akong maunawaan ang napakalaking paghihirap na lumitaw kapag ang isang asawa ay isang hindi mananampalataya. Ngunit mahal ko ang aking asawang ama
at dinudurog ang aking puso na isipin na wala siyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ama, hinihiling ko na hatulan mo siya ng kanyang pangangailangan kay Jesus at dalhin siya sa isang nakapagliligtas na relasyon sa iyong sarili. Bigyan mo ako ng karunungan at lakas na ipinagdarasal ko upang ibahagi ang ebanghelyo sa kanya, hindi lamang sa aking sinasabi, kundi sa kung paano ako nabubuhay. Panginoon, ipinangako mo na ang anumang hinihiling namin sa panalangin ni Jesus ay ipagkakaloob mo. Hanggat na ayon sa iyong kalooban, at alam kong kalooban mo na maligtas ang aking asawa, kaya hinihiling ko sa iyo na gumawa ng isang makapangyarihang gawain sa kanyang buhay at isama siya sa isang relasyon sa iyong sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Diyos, salamat sa pagliligtas sa akin at Panginoon, kahit na ang aking pananampalataya sa iyo ay nagkaroon ng malaking positibong epekto sa halos buong buhay ko. Nagkaroon ito ng negatibong epekto sa aking relasyon sa aking asawa. Ama, alam mo na ang aking asawa at ako ay lumaki ng napakalayo. Ngunit nang ako ay magtiwala kay Jesus at ngayon kami ay naging hiwalay at siya ay naghahanap nga ng diborsyo na nagdudulot sa akin ng labis na pagkabansa. Ama, bagamat labis kong ikinalulungkot ang aking puso, gusto ko lang iwanan ang sakit na ito sa iyong mga kamay at hilingin sa iyo, Panginoon, na pagalingin ang sakit na aking nararamdaman, sapagkat sa iyong biyaya ay sapat na. Hiniling ko rin na palambutin mo ang kanyang puso patungo sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na kung posible, ibabalik mo kami at muling pagsasamahin kami sa aming relasyon sa pag-aasawa. Ngunit anuman ang mangyari sa pagitan namin, Panginoon, ipinagdarasal ko na balang araw ay magtiwala siya sa Panginoong Jesus bilang kanyang tagapagligtas at dalhin sa iyong makalangit na kaharian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen.